Francis, yung mga basura na nakikita natin sa likod mo, although hindi na bago yung basura, pero hindi ganyan kagrabing itsura niyan before nagkaroon ng ulan, di ba? So, moving on, ano na ang update with regards to yung clearing operations nila? Kasi meron ano yung pag-asa may update na baka umulan ulit this week. Yes, Diego, ngayon nga medyo masama ang panahon at talagang pabugso-bugso ang pag-uulan. Pero eto, patuloy pa rin ang LGU ng Parañaque dito sa itong sentro, yung mga member ng sentro, patuloy pa rin yung ginagawa nilang paghahakot ng mga basura at ganoon din yung mga miyembro ng TUPAD, no, at MMDA at tuloy-tuloy, Diego, at actually nakita na rin naman tayo ng improvement dahil from Monday tapos nung Tuesday halos hindi natin makita yung tubig nitong creek, pero ngayon nakikita naman natin ngayon na mayroon ng portion ng tubig o katubigan na nakikita natin at halos nakikita na rin natin yung mga basura halos tuminipis na rin. Ayon sa LGU ng Parañaque, itong mga kinukuha na rin nila ng mga basura, ito na yung mga lumulutang o yung hindi katulad ng mga nakaraang araw na yung mga basura kasi nasa ilalim mismo ng ng tubig, kaya medyo pahirapan yung pagkuha nila at mano-mano rin yung ginagawa nilang pagkuha ng mga basura. So linawin ko lang, Francis, before we go, last question, no? Yung basura is not only floating but there is also heavier trash like bottles and other stuff sa ilalim pa. So that's just the tip of the iceberg. Yes, Diego. Yung mga nasa ilalim ng mga basura na ito kasi lumulutang na lang katulad ng mga styrofoam, mga bote, plastic, ano. Pero yung mga nakaraan, no, lalo na kahapon nakakuha sila ng mga troso, yung mga mga naputol na puno at yung iba nga parang first na nakita natin yung appliances, no, or pasintabi, toilet bowl na nakuha nila dito mismo sa ilalim ng creek na to. Wow, sige, toilet bowl.